first term, a sub 1 equals 5, and the common ratio r equals negative 2. Is it, ano nga ba? Okay? Ano sagot? Let's answer ba muna? Okay, ano muna pinagkaiba ng geometric sa arithmetic? Pag geometric, ay pag arithmetic, add or subtract. Okay, and then geometric naman is multiply or divide. Okay, let's answer this one, number 1. Oops. Go. First term lang natin is a sub 1 equals thank you po Mikmik the engineer sa pagpala sa atin. A sub 1 mo 5 and then r mo daw is negative 2. Ang formula natin sa pagkuhaan nitong mga ganito, yung geometric sequence is a sub n equals a sub 1 equals r tapos n minus 1. Ngayon, ano ba to? Ano ba tong mga n na to? N yung dami ng terms, no? Or kung pang ilang terms siya. Halimbawa yan, 8. So, i-substitute daw natin, 8 terms daw, no? So, a sub 8 equals, ano daw yung r1 natin? Ay, a sub 1. 5, ito yon, no? And then, ratio natin is negative 2. And then, itong, kung pinalitan natin to ng 8, papalitan din natin to ng 8. No? So, 8 minus, and thank you po sa mga nag-follow sa atin, ano? Jessie T, Jasly Atole, Aldrin Delena. Thank you po, no? Lesson po natin is geometric. And then, ayan. Tapos ito, copyhin natin 5. Tapos ito, magiging 7 na lang. Okay? Ngayon, dito tayo medyo mahirapan kasi kailangan natin tong kunin, no? So, negative 2 times negative 2, bali dalawa yan. So, magiging positive 4 times negative 2, yung pangatlo is negative 8. And then, negative 2. Multiply yan, multiply. So, magiging 16 yung pang-apat. And then, negative 2, magiging negative 32. Ulitin ko. So, magiging negative 32, di ba? And then, sulat ko yung kadugtong dito. And then, negative 32 times negative 2, magiging positive 64. Pangilan na yan? Ito, 2, 3, 4, and then 5, and then 6, and then yung pang 7 is, ito, magiging negative 128. Yan, 1K na. Thank you naman po, Ma'am Scarlett, na. Sir, saan po galing yung 8? Dito kasi pang 8 siya. Pang 8, no? Pang 8 term. Thank you po, Ma'am Scarlett, na. Ay, siya to co-host. Ay, hindi. Magbabagal pag nagkakaroon ng co-host, no? Nagaganyan-ganyan ako. Parang nag-glitch. No? So, negative 128 times 5 magiging 0, 4, 10, 14. Magiging 600 negative 40. Letter C, no? Okay? So, marami pa naman tayong example, no? Okay, letter C. Very good yung mga sumagot ng letter C. Ma'am Dorothy. Ma'am Scarlett, thank you po sa magpapahana, no? Yung pag-aangat ng ating live, no? Thank you, thank you. Ito, in the geometric sequence, tayo ko talaga natutunan sa sir. Thank you po, Sir JPM, no? Okay? Thank you sa mga laging mga nakakatutok sa atin every night, no? Maraming salamat. Sana may natututunan kayo dito, no? Thank you po, mas. Okay, in the geometric sequence, the third term is 12 and the fifth term is 48. Find the common ratio. Maaga. Yes, maaga tayo ngayon kasi meron kaming rides mamayang 2:00. Meron kaming rides, Sir Karuru, no? Thank you po. Uy, pa-ice cream. Thank you po. Meron kaming rides mamaya. Magpupunta kami ng, ewan ko kung Tagaytay o Rizal, na magbubrum-brum kami ng mga katropa ko dyan. Okay? Is it 2? Thank you po, Real ZZ. Thank you po. And sa mga bago, pwede nyo po bang follow yung ating live, no?
Target ko kasi maka 10k followers, no? And may matututunan naman kayo dito. Every night tayo nagla-live hanggat kaya natin, no? And dito sa baba, nandito naman yung ating mga full tutorial. Ito, recorded siya. Ina-upload ko dyan sa baba kung makikita ninyo. Dyan sa Sir Tokwa, YouTube, and Facebook. No? Every night, no, ginagawa natin to para marami pa tayong ma-reach, no? Thank you po, Sir Karuro, na sa pag-send ng ice cream and TikTok. Thank you po. Let's answer. Letter A, letter A. Okay. In the geometric sequence, the third term is 12. And the fifth term is 48. Find the common ratio. Uy, ang dami, Sir Karuro. Thank you po. Thank you, Sir Karuro. Okay? So, sabi doon, meron ka lang given na third term, meron kang fifth term. Ngayon, ang nawawala dyan is yung wala kang first term. So, anong gagawin natin doon? So, kung isusulat natin yan, uy, ang dami, Sir Karuro. Thank you. Ay, nakikita ko dito. Oh, maraming salamat, Sir Karuro, sa GG, na sa music, na sa Give Me the Ball. Thank you po, Sir Karuro, na. Yan. Thank you din mo, Scarlett, na sa pag-angat ng ating live. And maraming maabot yung ating live na to ngayon. So, sabi niya, third term lang natin is 12. Ngayon, yung fifth term is 48. So, meron ka mo ng fourth term, hindi na binanggit yon. Meron ka namang fifth term. No? 48. Ngayon, kung titingnan mo, ano ba tawag doon? Kung matitingnan mo, meron ka dito. Ito na lang yung gagawin nating first term kasi wala tayong may S28 po kayo, 12 and above, leg hole blue. Ay, wala. No? Nasa maling live ka, Sir Charles, no? Third, 4th term, and then 5th term, no? So, ang mangyayari dyan, ito gagawin nating first term, ito yung second, and then gagawin nating third. Okay? So, ngayon, kung ito na yung third term natin, kasi wala tayong first term, so ginawa natin siyang first term, second yung hindi natin alam, tapos ginawa natin tong, ano ba tawag doon? Third term. Ngayon, pwede natin silang dito, A1, R equals N minus 1. And then, itong A sub N, gagawin na lang natin siyang A sub 3, or parang third term, ito yon. And then, yung first term natin is, ano first term natin? Itong 12. And then, tong R natin, and then, ano ba R natin? Wala, yung hinahanap. And then, ito, kung pinalitan natin ng 3 yan, papalitan din natin ng 3. No? Okay? So, ito na yung magiging equation natin. Baguhin na natin. Ano yung A sub 3 natin? Yung parang magiging, ito pala. Yung third term natin is 48. So, 48 equals, ano yung 12 natin? Yung first term, di ba? And then, R, ito, 3 minus 1 magiging squared na lang. Di-divide ko both sides by 12. Ito, magiging 4 equals, yan, magiging R squared. And then, i-square root ko, 2 equals R. So, very good. Lahat ng sumagot ng letter A. 50k letter A. Very good. Nakikita ko lahat. Letter A, no? Okay? Okay, thank you po, no, sa mga nagla-like sa atin para umangat yung ating live and nag-share, no? And yan, Ma'am Shasha, thank you po sa mga nagpo-follow. Send ng gift daw sa Karuro. Thank you. Okay, thank you po. No, lagi nagsisend sa atin yan, sir. And regular student natin yan. Lagi mga nandito, tinatawag ko na regular students, and yung mga bihira pumasok is irregular. And then yung mga bagong follow, no, kagaya po ng mga nanonood na iba dyan, mga transferee. Okay? So, ayun naman yung natin dito. No? May matututunan kayo dito sa live na to. Wala pong 2 solution. Wala pong 2 solution, 1 answer. Ano? Strawberry kitten. The first term of geometric sequence is 7. The 6th term is find the common ratio. Ayan, mga transferee. Welcome, no? Welcome dito, Sir Riel, sa mga transferee. Possible na lalabas sa C8. May possible. Ginagawa nyo last time yung parang checking and shortcut. Ayan, mga transfer. Sige ma'am, testingin natin kung kaya natin yan dito. Medyo mahirap kasi to, no? May Caltech po nung geometry. Meron tayo, no? Chernobyl. Meron tayong Caltech dyan. Letter A.
Okay? Sige, sige. Testing natin makagawa ng two solution per problem. Yung isa is more on manual and then yung isa naman is pwede rin, no? Ma'am or Sir Lu. Pwede siyang lumabas sa CET. Actually, itong mga sequences kasi, mas marami ang nararating nito. Alam niyo kung bakit? Senior high school, junior high school, pag-aralan po ba yun sa college? Yes. Yes. Itong sequences pag ano ko na lang, arithmetic, geometric, Fibonacci, tsaka harmonic, baka bukas na lang, mga susunod na araw na lang yung iba. Basta arithmetic kagabi, ngayon geometric. Ngayon, ito kasing mga sequences, junior high school, senior high school, meron yan. Tama yan, Sir Karuro, no? Hindi nawawala yan. And then, pagpunta nyo nung magka-college na kayo, ay, thank you po, no? Sir. Every night nga to, titestingin natin kung kaya, no? Kung kaya natin Tapos, mag-entrance exam kayo, CET, di ba? And CAT, parang college admission test. Meron yan. Kahit saan, kahit UPCAT or ASET or kahit ano man, UST-TET, yan. USTET, no? So, meron yan. And then, pag mag-first year college na kayo, mag-e-exam kayo ng engineering, meron. Mag-e-exam kayo ng CSE, meron. Mag-e-exam kayo para sa exam ninyo sa mga papasukan yung trabaho, meron pa rin. Hindi nawawala ang sequences, no? Kaya ito, isa-isang araw ko to tinuturo, hindi siya parang never nawawala. Very good teacher, no? Tama, Math Olympiad, no? Okay, let's answer this one. Okay, thank you po Saiko sa pag-send ng give me the vote, no? Dami. Thank you po. Okay, let's answer this one. Fifth root. Ay, hindi ko alam. Fifth root. Memorization siguro. Okay, let's answer this one. Meron ka dong first term mo daw is 7. And then meron ka namang 6th term, 2, 2, 4. Okay? Pagka ganito, sequence yan di ba? Yung series kasi about sa sum. Ito, series lang siya. Meron tayong formula. Okay, so i-ano nyo to i-memorize ninyo. Pwede rin naman nating gawin ng paraan para hindi nyo na kailangan mag-memorize. So sabi niya, meron kang first term, a sub 1 mo daw equals 7. And then yung find the common ratio, no? Ito yung hinahanap natin. And then a sub 6 equals 6. 2 to 4, sorry. 2 to 4. Okay, meron ka, papalitan na natin to dahil pang 6 yung hinahanap, gagawin mo a sub 6. And then, a sub 1 mo daw ilan? 7. Ano daw yung R mo? Ayun yung hinahanap natin. And then, meron ka naman ditong N. Ilan yung N natin? 6, di ba? Minus 1. And then, meron ka ditong 6 term mo is 2 to 4. Ito 7, gagawin ko na lang yan, R raised to 5. And then, i-divide ko both sides by 7. Mawawala na siya, no? So, ito naman, 2, 2, 4, i-divide ko ng 7, 3, 2, 1, 1, 4. So, 32. So, 32 is equals to 5. Ngayon, kung fifth root yan, kailangan may fifth root, no? So, magiging R mo. So, ito naman, familiar naman tayo dyan, no? Na parang 2 times 2 times 2 times 2 times 2. Pwede mo rin i-trial and error, no? Yung 2 raised to 5 equals 32 yan, di ba? Ito, di ba parang 3, 9, 27, 81, and 243. Dito naman meron tayong 4, 16, 64, 200, 240 plus 256, and then 1,200. Ilan ba yan? 1,224? 1,224? Aywan ko kung ilan. Tama man yan. No, and then 5. Basta, kung ano yan. 1024, sorry. 1024, okay? And then dito yung 5. Ano yung 5 squared? Okay? So, basta sagot natin dyan is 2, no? Pag in-square natin, okay? Very good, no? 3-1. Sir Pao, nandiyan ka na. Good evening. 3-1. To, yan. Tingin, negative yung first term ba yan? Oh, no. It's positive 7. Teacher mo po.
Hirap niyan intindihin pag teacher mo puro sulat. May Caltech bit ka. Wala pa tayong Caltech eh, kaya hindi pa tayo nagagawa. Okay? Paano po naging 2? Okay. Kasi meron ka, di ba, 32. Burahin natin yung iba. Di ba meron ka kaninang 32 is equals to fifth root. Ipi-fifth root mo yan, ipi-fifth root mo din to. So, ito magiging 2, ito magiging r. So, r is equals to 2 kasi yung hinahanap natin. And then, ito, more on memorization kasi to pag fifth root. No? Oh, Sir Karuro, kaso matagal pa. Dadaan muna tayo geometry eh. Geometry, ay trigo tsaka geometry pa. Chonenka, suggest ka book for TC7 yata. And yung gagamitin ko dito pag magtuturo ko ng calculus is ano, yung kay Shom. Yan, late hold yan. Every night. Yes, every night tayo nagla-live, no? Puro ano? Ratio, inaano? Laktawan nga natin yan. Ay, ito. Go. Minsan di makanood ng live kasi pwede. Sorry naman sa Ma'am Strawberry Kitten, no? Oh, totoo. Kasi, di ba, yun nga, pagka walang season sa review center, nagbumabiyahe ako ng ano, bumabiyahe ako ng mototaxi, no? Diyan ako sa Maynila, nagbabiyahe-biyahe. Para kahit pa paano meron man akong pera, ano. And then, yun. Pwede rin to sa let, no? Uy, Engineer Lachas, good evening. Thank you po sa pa-ice cream, ano. Thank you po sa mga nag-send sa atin. And mga nag-share, no? Importante yun. Yes, Sir Oms. Civil, no? Okay, let's answer this one. Ang sagot, B, negative, B, Miro, B. Pwede rin to sa let, no? Pang majorship pa nga to, eh. Pwede rin yan sa... Depende. Minsan, basta 9 to 12. 9 to 12 p.m. Hanapin nyo na lang dyan. I-follow nyo lang para nagna-notify yung sa nagbilang sa kamay at paa. Okay. 9 to... Yan. sorry. 9 to 1 a.m. pala, sorry. Hindi pala 9 p.m. to 1 a.m. usually. Depende. Ayan, yung mga pumapasok na yan. May mga regular tayo pumapasok dito, ano. Bakit nag-aaway kayo dyan? Kiles? Ay! Nag-iba ka kasi ng pangalan, no? Alam nyo naman pangalan ng tinitiyan si Sir Susi pala to. Good evening. Sige. Pwede mag-CR. Let's answer this one. Okay, pag geometric sequence, meron tayong a sub n equals, need pa mag-review. Yes. Kahit registered na kayo Ma'am LB ng pharmacist ba? Tama ba? RPH. Pwede, magre-review pa rin kayo. Joke lang, no? Pwede dumaan dito, ano? Mag-follow na rin kayo, no? Para update. Yes, algebra. 9 term. A sub 9 is equals to first term mo, meron ka negative 3. And then, meron kang ratio na negative 2. And then, meron kang n. Ilan ba? 9. So, papalitan mo. Pinalitan natin ng 9. Palitan din natin ito ng 9. Okay? So, magiging negative 3 times magiging negative 2 times 8. Okay? So, sulat ko na lang tong ano, diba negative 2. Kapag wala siyang negative, wala mo ng negative, ano ba yan? Pag 2. Diba 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then 1, 2, 8 pag 7, and then 2, 5, 6 pagka 8.
Ito, first, una, second, squared, cube, fourth power, fifth, 6, 7, 8. Ito na yon. Ngayon, dahil negative yan, papalit-palit yan. Ito, pag negative to ito magiging positive siya dito, magiging negative, negative, negative. Dito sa 256, positive siya, no? So, negative 3 times, kung mapapansin nyo, wala tayong calculator dito ginagamit, no? Manual lang kasi tayo dito, no? Okay, so, multiply mo ngayon yan. Ilan yan? 8, 1, 5, 6, 2, 6, 8. Ilan yan? 6, 8. Mali ba? 1 pala, 1, sorry. 1 lang pala, 1, 1, 1, 1. Tama ba? 18, 1, 16, 1, 6, 7, 6, negative, no? Multiply yan. Okay? Very good na sumagot lahat ng letter B. Maglaro, alam na, mga naglalaro. pag naglalaro ka ng 2048, alam mo yung ano na yan, no? Pinagdudugtong-dugtong kasi natin yan sa 2048, di ba? Alam mo bang shortcut? Pag shortcut, pwede naman, no? Ito gagawin nating shortcut. Pag dito sa geometric sequence and arithmetic sequence or other sequences, meron kasing shortcut, pero ano lang, Caltech yan. Pero hindi pa tayo nagka-Caltech Ano lang, kunyari, may certain cases lang pag manual, no? Halimbawa, first term mo daw, negative 3. Di pag i-multiply mo ng negative 2 yan, magiging ilan? Times mo, negative 3 times negative 2, magiging 6 ba yan? 6. And then, multiply mo ulit ng negative 2, magiging negative 12. So, dire-diretsuhin mo na lang, no? Kasi, 2 lang naman yung ano mo. Yun yung pinaka-shortcut doon, wala nang iba. No? Certain cases lang. Kaya mahalaga dito, alam mo siya manualin, and manualin. Tama. At saka alam mo din siya i-formula. Kasi hindi lahat na-formula ng mabilisan. No? Kagaya nito, masyadong mataas. Pwede mo naman siyang manualin, no? Times mo sa negative 2, magiging 24. Tapos times sa negative 2, magiging negative 48. Tapos magiging, dito, magiging 96. Magiging negative ganyan. Tuloy-tuloy mo lang, no? Pwede naman yun. Okay? Ano ba to? Ito naman is example ng fraction yung ano mo. Fraction yung R mo. O gagawin nito, pwede rin to. Meron, Sir Chan. Hinanap nga kita. Sabi ko parang na-miss ko, Sir Chan. Maaga tayo kahapon. Anong oras ba tayo kahapon? Maaga? What do you mean maaga? Maaga or... O hindi, saktong oras lang. Oo. Paglobat yung cycle. Okay, good evening, Sir. C6A. Meron tayong lesson kagabi. Ang lesson natin is arithmetic. Dapat pagsasama-samahin ko na aray. Pagsasama-samahin ko na sa ating geometric ngayon, yung harmonic tsaka Fibonacci or Fibonacci. Kaso parang hindi siya kakasya. Naglagay ako dito ng konting word problem Kagabi ang dami ng arithmetic kasi yung arithmetic talaga yun Ano ba yun? Narampan sa mga exam. Yan, Ma'am LB, thank you po sa pag-follow sa atin. Midterm performance? Anong midterm performance na? Sayaw? Pag performance, yan, di ba? Hindi exam. Let's answer this one. Tinan nyo to. Pagka ganito, di ba pwede naman natin i-trial yan. Kunyari, ayaw mo, natatamad ka. Kunyari, 81. Ito first term mo, di ba? And then magkakaroon ka second, third, fourth, and fifth. So, ang gagawin mo daw, ang ratio mo is 1/3. No? Parang i-multiply mo kasi ng 1/3 yan. 81 times 1/3. Parang i-divide mo ng 3. So, magiging 27. Times mo ulit ng 1/3. Magiging 9. Times mo ulit ng 1/3. Magiging 3. Times mo ulit, magiging times mo ulit ng 1/3. Times siya na, times siya. Nilalagay ko lang sa taas. Magiging 1. Ito yung sagot natin, 1. Kung titignan mo, letter E. Yan. Pwede tayo maglagay dito ng Dito lang to sa classroom natin. Pag wala yung sagot dito, lalagay natin dito letter E. Ngayon, kung nasa may board exam kayo, kung CSE man yan, o kahit anong board exam,
piliin nyo na lang yung medyo feeling nyo na tama. Kunyari dito. Kung papipiliin nyo ko, ito sasagot ko dyan eh. Okay? So, kung wala naman, pwede nyo anuhin to. Ito yung sagot natin, ha? Sir na ba Yuki? Hindi ko alam eh. Chat nga natin yan. Sino ba yan? Manggiwan sa'yo. Nagalit yung mga teacher nyo sa akin yan, ha? Thank you naman, Sir Oms, no? Okay, paano naman sa pag-formula? Meron kang ilang hinanap natin? Fifth term, palitan mo. A sub 5 or fifth term is yung first term mo daw, raise mo sa Rn minus 1. So, A sub 5 equals, anong first term mo daw? 81. And then, meron kang ratio mo, 1/3. Diba? And then, meron ka namang ilang terms yan? 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 minus 1. So, magiging magiging 81. Tapos, magiging 1/3 raised to 4. Ngayon, yung 1/3 raised to 4, so, parang ito, i-raise mo sa 4, i-raise mo rin to sa 4. 1 raised to 4 is 1. And then, 3 raised to 4 is ilan? 3, 6, 3, 9, 27, 81. O, 81. So, parang 1/81 daw yan, yung 1/3. So, mangyayari doon, 81 times, ito yung kinuha natin na yan, mamultiply mo. So, makakancel lang, no? So, magiging 1. Okay? Sige lang, Sir Sak, no? 3 raised to 4. Very good, no? Sir, anong oras kayo nagsisimula mag-live? Basta between, nasabi nga kanina, 9 p.m. to 1 a.m. Piliin nyo na lang dyan kung ano. Hindi, wag kayong mag-alala pag nag-stay na ako sa trabaho ng ano. Hindi pa ako decided kung anong gusto kong gawin sa buhay ko talaga eh. Depende lang sa Hindi, pag nagkaroon na ako ng trabaho kung sakali magtuturo man ako sa university or depende kung magpaparank na ako sa public. No, kung magpaparank na ako sa public, baka magkakaroon na tayo ng stable na oras. Tsaka tingnan nyo naman yung oras natin, di ba? 9 p.m. to 1 a.m. Ano bang ginagawa ng mga lalaki na mga single, no? Ano ba usually ginagawa dapat kami dyan? Di ba? Basic daw, sabi. 0.01 talaga, okay? Sige, tingnan natin ha. Pili kayo dyan ng sagot niya. Ano ba dapat ginagawa natin dyan, di ba? Single ka, di ba? Sa PUP Santa Mesa ka, sir. San Carlos University. PUP, yan. Sige, magkakilala mo na kayo magkaklase, ha? Kakasingle nyo lang. Hindi ko rin alam. Si Sir Pao yata, meron yata siyang idea. Okay, let's answer this one. Okay? Malapit na tayo lumipat sa series, ah. Hindi yata tayo aabot eh. Kasi sunod nito, di ba, puro sequence muna, tas nilagyan ko series. And then mamaya is word problem, no? Ano ba ginagawa natin ngayon? 9 p.m. to 1 a.m., di ba? Ang sarap Lalo na, taga Santa Mesa pa naman ako dati, nag-aaral. Pero hindi sa PUP, no? Relapse. Huwag ka sarap mag-relapse. A sub n equals A sub 1. Imposibleng hindi niya ma-memorize yung, isang formula lang yan, ha? Isang formula lang yan. The first term is 1,000, the common ratio, ganyan. The sixth term is A sub 6 equals, A sub 1 natin, 1,000. Anong R natin? 0.1. Raised to, ilan? 6 daw, so 6 minus 1. And then, magiging A sub 6 is equals to 1,000, 0.1, and then magiging 5. Ito, i-erase mo to sa 5. Ano ba yan? So, kung titingnan mo, kung i-erase mo yan sa 5, ano mangyayari? Multiply mo daw. 0.1 times 0.1, magiging 1. Tapos, ilang decimal? 2. Yan. So, erase mo ulit siya ng 0.1, magiging 3 na. 1, 2, 3. I mean, dito kasi, isang decimal, kaya naging 2 decimal place dito. Dito naman, 1, 2, 3, kaya naging 3. And then, multiply ko ulit sa 0.1, magiging 4 na yan.
Then, ang multiply ko ulit sa 0.1, magiging 0.00001, no? So, ito na yung ating ito. Okay, kailangan 5 decimal places, no? 1,000 times 0.00001. Ang gagawin natin, pag minultiply natin ng 1,000, yung gagalaw ka ng tatlong 1, 2, 3, tatlo. So, 1, 2, 3. So, magiging sagot natin doon is 0.01. Which is wala dito, so letter E. 0.01. Okay? Pwede naman convert mo lang sa fraction, sir, tapos denominator raised to. Pwede, nga, no? Ba't ko ginawa yun? Testing nga natin. Kung ito, gagawin natin. And sagot natin, ha? Testing natin yun. Sir Garo, sabi. Okay? So, kung ito, i-convert natin, mag-iiba tayo ng solution. Halimbawa, 1,000 times, ito, raised to 5 ko na lang. So, itong 0.1, parang ganito yan, di ba? Raised to, magiging 5. So, magiging 1,000 times, so 1 over 1, 2, 3, 4, 5. So, mangyayari dyan, tatlo. So, magiging 1 over 100. Pag ito kinonvert natin, syempre, magiging tunog daw dapat niyan is 0.1. So, over 1 hundreds, no? Kasi 1 over 100, kaya hundreds. Okay? Oy, Sir Nardo, yes. Pero pwede pa naman maganda. Hindi ba 0.01? 0.01. Tama yung sagot, ha? 0.01 sagot natin, ha? 0.01. Very good. Next. Ano ba to? Series na. Ayan, series na. Mas gusto ko to, no? Series na. Kanina, sequence. Kasi tayo, pag sinabi nating series, no? Find the sum of the first 5 terms of a geometric series. Pag series, sum yon, ha? Sum. Ibig sabihin yan, sum. Okay, yung sequence kanina yon. Pag naghahanap tayo ng 5th term, 6th term, 8th term, sequence. Ngayon, pag naghahanap tayo ng sum, series. Sir Pao, B. Okay. Solve muna natin siya ng walang formula. Testingin natin, no? Sige, Sir Pao, letter B, Sir Pao, no? Ayun ang pinaka-ano dito eh, Sir Pao, no? Gina Bell. Thank you po sa pag-follow sa atin, no? Sir Mel, V, R. Baka ma-jinx, kagaya agabi. Nag-jinx na. Thank you po, Ma'am Carlota, sa pag-follow sa atin, no? Mali pa yung spelling. Sir Kesaya, anong sagot natin? Ha? Formula. Bibigyan ko kayo ng dalawang formula. Pero syempre, hindi naman tayo agad nagpo-formula, no? Letter B. Sir Dandan, C. Okay? No? Okay, let's answer this one, no? Ngayon, gagawin natin, manual na. Dapat lang may madali. Okay? So, gagawin natin, ito, sabi mo dyan. Ganito siya ginagawa, no? Sir Chan, letter B. Sir Paul, letter D. Ginagawa dyan, ganito. Diba parang, find the sum of the first 5 terms. So, kung ito yung unang term mo, tapos yung common ratio mo is 3, minumultiply mo na ng 3, diba? Times 3 mo, magiging ilan? Magiging 6. Times 3 mo ulit, magiging 18. Times 3 ko ulit, magiging 54. Ilang items mo to, sir? Bounce mo muna sana after this item. Sige lang, ano lang to? Ilan ba? 15? 15 item yata tayo. And then times 3 ko ulit, magiging 150 times 3, 162? Tama ba? 162 ba? And then, Jane, Ma'am Jane, letter B, Sir Lance, D. Okay? So, ang ginagawa natin dyan, ina-add natin, no? I-add mo yan, ilan? 8. Add ko to, magiging ilan? 26. And then, add ko to, magiging ilan? 50, 70, 80. Tama ba? Then, add ko to, magiging 242. Tama ba? So, letter B, no?
add yung 1s, 2, and yung 2 for 2. Ayan, okay. So, ayan na. Ito na yon. Tapos, kung ayaw nyo nyan, ayun yung mas madali para sa akin ngayon. Gagawa naman tayo ng formula. So, pag formula, kanina, AN yung ginagamit natin. Naghanap tayo ng term dito, SN, kasi series. Okay? Tapos, A sub 1. Tapos, R minus 1 ba yun? Over, nakamultiply yan ha. R minus 1. Tama ba yung formula natin? Tingnan nyo yung formula natin. Kung tama ba. A sub 1, and then R raised to N minus 1 over R minus 1. Hindi, balik to. R minus, balik, mali. Nasa baba pala tong 1. Dito ba yan? Ganyan? Tama ba yung formula natin? Ito is ginagamit raised to N. Ayan, ito yung tama natin. Ito, ginagamit natin to pag hindi infinite. Not infinite, no? So, finite siya, no? Pag not infinite, finite siya. Tama ba? Okay? Finite. Pagka infinite naman, A sub 1 over 1 minus R. Tama ba? Kasi may mat ba? Ay, kita nyo ba yan? Ito na yung dalawa natin formula. Ito, sa infinite yan. Infinite series, no? So, kung dito, meron kasi itong hangganan, no? So, ibig sabihin, ito, may end. Kaya siya, finite, no? Kunyari, nagsuot ka ng damit, edi, finite mo yon, di ba? Pag infinite, walang katapusan, no? So, ito gagamitin natin formula, ha? Ito. Itong isa. Tanggalin natin itong isa. Okay? Ito. Pinit mo nga siya. Okay, so, sorry. 2. Papalitan mo to kasi first mo daw 2. Yung R mo, anong R mo? 3. No, so 3. Thank you, sir. Ano mo dito gagawin mong? Teka, usog ko to onte. Nahihirap. Okay. Saan ko siya i-erase? Sa 5 minus 1. Pwede ito, diretso ko na multiply dyan. And then R, 3 minus 1. So, ito, magiging 2 times, ano yung 3 raised to 5? 3, 9, 27, 81. Tapos, 3 raised to 5 is 243 ba? Ayan, 243. So, 2 times 243 minus 1 over 2. Ngayon, ito, makakancel ko na lang yan. Ito na lang. 243 minus 1 magiging 242. Okay? Very good. Hirap to. Fight night nung pag-pronounce na. Finite ba? Pagka medyo sa amin, finite lang yung basa dun eh. Kasi infinite, no? Next. Ito. Ayan na. Meron na tayo. Infinite na, ha? What is the sum of the infinite geometric series with A sub 1 yan, ha? A sub 1 equals 5 and R equals 0.1. Pipili na lang kayo dyan kung anong equation natin. Sinabi ko na kanina yung formula, ha? Dali-dali na lang nun. Sulat ko na lang. Sir Pao, ang bilis. Letter B. Sir Miro, letter B. 12.5, no? MM ba yun? MMOMR. MRN ba? Ay, MRN pala. MRN. Okay, thank you po, no? Step. Thank you po sa pagkakala sa atin. And, very good, no? Okay, Carlotta, letter B. Nasa lesson mo ba yung DMS, sir? Sa pre-cal. Anong DMS? Ano yung sabihin ng DMS? Yung mga lesson kasi hindi ko alam, no? Minsan ang alam ko lang is paano mag-solve, ganun. Degree, minute, seconds, yung angle.
Yun ba yun? Degree, minute, seconds? Wala pa kasi tayong ano eh. Precal ba? Hindi yan. Asan ba si J-Lord? Si J-Lord kasi nagtuturo niyan sa college eh. Assembly self-control. Baka nandiyan si J-Lord. Teka lang ha. Ano tayong ganap mga sir? Oh, di ba? Nagyayaya pa. Dito may wala pa tayo dito. Pero parang meron ba? Wala yata dito yan. Saan ba yung degree, minute, seconds? Geometry, trigo ata yan eh. Tama ba, trigo? No? Dito may sanggip. You know? Sarap yata magsanggip ngayon, no? Kasi walang mga pasok. Kaso wala yata nagsasanggip. Wala yata, sarado ata. Nagutom na daw. So, Sn equals, yung formula natin na pagka ito, infinite, no? Itong formula natin, a sub 1 minus 1 minus r. So, pag infinite, anong ginagawa natin dito? Ano bang ginagawa pinagpapalit natin? Wala, Sn lang yata yan. And then, first term mo, 5. And then, 1 minus, yung r mo daw is 0.6. So, 5 over 1 minus 0.6, 0.4 yan, tama ba? Or, pwede naman natin gawin. Anong ginagawa? 0.0, 0.6. Borrow 1, magiging 4. 0. Okay? And then, ito na. Paano yan? 0.4. Kung naabutan nyo pa yung lesson na ganito, no? Nag-ausog tayo dyan, nag-uusog tayo dyan, no? Mali. Dito. Dito yung decimal ko. Decimal. So, decimal, magiging 0 yan, magiging 50. So, 50 divided by 4, makakuha ko ng 1. Magiging 4, magiging 1, magiging 0. So, makakakuha ko dyan 2. Magiging 4, magiging 2. Then, dagdagan ko dito ng 0, dagdagan ko dito ng 0. Magiging 5, no? So, 12 point. No? Good luck yun. Hoy, wala kang gawin yan. Yung pupunta kayo sa cemetery at mag-aano, no? Shortcut, wala tong shortcut eh. Wala tayong shortcut dyan, no? Ito. E. 5, 4, 10. Ano yung 5, 4, 10? Yung alin? Pwede. Pwede yan, no? So, magiging 5 over, ano ba 0.4 sa ano? So, magiging 0.4, magiging fraction siya, magiging 4 over 10, magiging 2 over 5, tama ba? And then, 2 over 5, mangyayari dyan is, magiging 5. Kung divide yan, so parang ganito yon 2 over 5. Pag magiging multiply siya, magiging 5 times 5 over 2. Magiging 25 over 2, magiging 12.5, no? Pwede. Calculate the sum of the first 4 terms of the geometric series or ano ba yan? Teka nga, titingnan ko yung mga problem natin. Ito na lang. Wag yung isa. Madali yung isa. Ito. Wag yan. Ito na lang. Sir Miro, ito na lang. Kabila. Geometric sequence A. And what is the sum of the series? Kaya ba yan? Nakagawa na kayo ng plano dyan, ha? Shortcut natin, teka nga, paano ba tayo mag-shortcut? Wala tayong shortcut sa infinite series, eh. Kasi tama ba? May shortcut ba tayo sa infinite series? Wala yata, no? Pag sinabi natin infinite series, parang kailangan yata yun, memorize mo talaga. Meron ba tayong shortcut doon? May nakakaalam ba? 7.875. Wala, no? Kailangan nyo, pag sinabi niya na infinite series, kailangan yun memorize mo, no? Kasi ako noon, isang ba ako nyan? Naligaw ako nyan, eh.
Ang problema ko is nakalimutan ko yung formula. Kapag hindi mo siya alam yung formula, naku, nakabahan ako. Kasi baka tanungin ako ng sequence na ganun. Nagmo-mode 3 po sila dito, sir. Nagmo-mode 3.6. Sa CalQ. Pwede ba yan sa CalQ? Pwede yata sa CalQ yan eh. Kaso wala pa tayong CalQ, manual lang tayo. Hindi, may darating yung panahon na puro lang tayo CalQ, no? Maghanap muna ako ng app na may CalQ. Kasi mahirapan ako kung wala pa akong app, no? Okay, let's answer this one. So, dito, ano ba sabi dyan? Sum of the series. Pagka ganito sum of the series, pagka ganito mga decimal, mas preferred talaga, no? Kung ito, A po, A. Sino to? Okay, bye-bye. No? Mga ganyan. Yung mga ganito, lagi yan. Hindi ko alam. Basta pagka ganito yung profile niya, tapos pangalan niya notification, no? Ganyan lagi, hindi ko lang alam, no? Ayan, ganyan. Lagi ko nabablock yan eh, dito sa mga ano natin. Napapansin nyo ba, lagi yan? Pag yung laging nandito. Minsan, kahit sa ibang live, nakikita ko yan. Pagka ganyan, ibig sabihin kasi niya nagtatago eh, di ba? Nagtatago sila sa ano. Parang ano, ewan ko lagi. Parang mga ilang ganyan na yung na ano ko. Ilang ganyan na yung na block ko. Lagi yan eh, hindi ko lang sure kung ganyan talaga sila magtago. Naka-notification. Nakailang beses na eh. Siguro mga 3 ng ganyan. Puro siya, ewan ko, puro siya rin yun. Basta ganyan, tas ang merong nagko-comment ng ganun, parang, ano yung isang comment niya doon? This, is la. Talaga, mami? Mami ko. Let's answer this one, no? So, ang gagawin natin dito, pagka naka-decimal, usually, kung kaya naman natin i-fraction, ginagawin na natin fraction, no? And then, ganun yung lagi nating technique dyan, ha? Para dito, ano na lang natin, no? Convert na. Very good, Sir Karuro. Ginagawa natin, hahanapin na lang natin dito siya. Kasi tinan nyo, kung magmamano-mano tayo, ilan lang ba? 6 lang, no? So, meron kang 4, meron kang, multiply mo sa 1/2, yan, magiging 2. Multiply mo sa 1/2, magiging 1. And then, ito 1/2, ito magiging 1/4. Ilan na? 1, 2, 3, 4, 5, and then magiging 1/8. Ngayon, kung ito i-add mo, kaya ba yan? Magiging ilan yan? 7. And then ito naman, magiging, ito na lang pag-add mong 3. So, 1/2 plus 1/4. Pwede ko naman pala ito gawin ito, maging 3/4, no? Then 1/8. Pag pinag-add ko yan, magiging 8 yung kanilang ito magiging 8 divided by 4, magiging 2, magiging 6. Multiply ko doon, and then ito magiging 1, magiging 7/8. Okay? So, magiging 7. Tama ba? 7/8. Oh, dami naman. 8, ganyan. So, ito, pagka kinonvert ko yan, paano yan? 7. So, kung titingnan ko yung choices, baka ito na yung sagot. Pero, i-double check natin. Ilan yan? 9? 9, hindi. 8. 64. Magiging, mali. 6, hindi, magiging ito, magiging 8 times 8, 7, 56. Magiging 4, magiging 5. 8, 7, 5, no? Ito yun. Tama ba? Tama ba sagot natin? Very good, na? Ito na tayo sa kahit pa paano naglagay ako ng natin, word problem. A bacteria culture doubles in number every hour. If there were initially 500 bacteria, how many bacteria will be present after 6 hours?
Growth rate. Madali lang yan, hindi pa yan. Naalala nyo? Ito naalala ko lang. Diffcal. Gapang ako dyan. No? Ano bang grade ko sa Diffcal? Baka nanonood yung teacher ko. 225 ba? Tapos integral ko, sobrang hirap na. Parang 2.5 na ata ako dyan. Gapang na talaga ako sa integral. Integral talaga para pinakamahirap. Ngayon, nagkaroon na ng differential equation. Mataas yata ako sa differential equation. Parang 2 yata ako dito eh. Tapos, itong lesson ng mga growth rate na yan, kasi, ang calculus, wala namang calcu eh. 'Di ba? Sa DE, lalo na walang calcu dyan. Pero pag nagkaroon ng lesson na ganito, yung mga growth na, application na, no, ang dali na, 'di ba? Doon ako bumabawi na lang eh, kasi finals na yan banda eh. Pag application na, letter C, blue, light purple, B, 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 B. Okay, let's answer this one, madali lang siya. Okay? So, meron ka daw, parang ano lang din to, formula natin. Actually, hindi siya sum eh, no? Hindi siya series. Sa I, A sub n equals A sub 1, and then R raised to n minus 1. Anong ano natin, yun yung hinahanap. Sa ilan? 6 na oras, ano ba? Doubles in number every hour. So, parang pang-6. Tapos yung ano mo, meron kang initial na 500. And then, meron ka namang rate mo. Ratio. Ratio mo is dito doubles. No, so, 2. Pag doubles, di ba 2? And then, meron ka ditong 6. Gagawin mo, maminusan mo ng 1. Magiging 500. Tama yun. Nakita ko dyan sa comment section is 2 raised to 5. And then, yung 2 raised to 5, alam naman natin yan. Lagi natin ginagamit dito is 32. Tama ba? So, 500 times 32. Itong 500, ginagawa ko dyan, kung sakali man, di ba parang hahatiin mo na lang to sa gitna. Kasi di ba yung 500 is equal to 1,000 over 2. So, kung gaganitin ko yan, ganito yung shortcut dyan. 32, no? So, imbis na 500 gagamitin ko, 1,000 over 2 na lang, no? So, ito magiging 16, tapos 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay? Very good na letter. Dito sa sa 2 raised to 5. Kasi yung 2 times 2, magiging 4, times 2 magiging 8, times 2 magiging 16, times 2 magiging 32. So, kasi 2 raised to 5, parang 5 2 yung pagmumultiply mo, no? So, 1, 2, 3, 4, 5. And then, ito, 4, 8, 16, 32. Kaya, 32. Sa A o siya start. Bacteria culture in every if there were initial 500, how many bacteria will present? 6 hours. Dapat 2 raised to 6 lang. Oo nga, no? Sorry, tama. Very good. Buti na lang, just Sir Pao. Hindi. Mali. Ulit. Mali tayo pala. Buti na lang, just Sir Pao. Mali. So, ginagawa natin pala, iba pala formula nito, ano? Meron kang mali. Future. No, ito yung initial natin 500. Tama nga naman, ano? So, sabi niya after 6 hours, no? So, hindi na natin ma-minusan, no? Parang 2 raised to 6 dapat. Tama ba? Uy, Ma'am Dani, good evening. Tama. So, ibig sabihin nga pala, sa unang oras, times 2 ka. Sa pangalawang oras, times 2 ulit. So, kung 6 yun, kailangan 6 na 2 multiply mo. Tama, buti na lang Sir Pao. The best, no? So, 500 times, ilan to magiging 64. And then, pag minultiply natin yan, magiging 3,000, 32,000. Mali pala. Mali. Very good. Sir Pao talaga eh. Hindi mo agad sinabi. Sulpa tuloy tayo. Hindi sir tama yung 1,6. Hindi, ito. Intindi natin yung tanong. Ulitin natin nga. Ganito lang yan, no?
Mamanualin natin, no? 500, unang 0R. Then dodoble daw siya, 'di ba? So magiging 1,000. First R. First yan wag ko lang lagyan ng first. Second R, 2,000. Third R, 4,000. Fourth R, 8,000. Fifth R, 16,000. Sixth R, giging 32,000. Ayun, sabi ni Sir Taki, ang ganda, gusto ko yung tanong na yun, kailan po dapat magma-minus ng 1? Kapag ginagamit natin yung formula, tignan nyo, saan ba yung formula natin? A sub n equals A sub 1 r raised to n minus 1. Dito kasi, kunyari, ang hinahanap mo, pang-5, kunyari pang-5, no? O pangatlo na lang, A sub 3 equals, kunyari, ang initial mo is 2, o 3 na lang. And then, r raised to 3. Oh, sorry. Kunyari, pangatlo, so magiging r raised to 3. No? And then dito, parang mangyayari kasi dyan, kunyari, hahanapin mo, kunyari, ang r na lang natin is 3 din. Pang 27, kunyari. Ganyan. So, ito kasi unang term mo. Dahil meron kang unang term, mangyayari dyan, para makuha mo yung third term, dalawa yung imumultiply mo. Dalawang beses mo siya imumultiply doon sa, tawag dito, dalawang beses mo siya imumultiply sa first term. Kasi ang atake natin dyan, kunyari, ito yung first term mo. Multiply ka dito ng 3, kunyari, magiging 9, di ba? And then, para makuha mo yung pang third term, yung multiply mo ulit sa 3, magiging 27 na. Ngayon, parang ilang beses mo minultiply yung r? Kahit pang third term, dalawang beses lang natin minumultiply. Dito kasi, sa problem na to, tinan nyo, kung intindihin natin yung tanong, meron ka kasing initial na 500. Ngayon, hindi naman dito hinahanap, kung titingnan nyo, after 6 hours, pero, pang ilang term yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yung pang 6th hour kasi is para siyang pang 7. No? Kung titingnan mo, 'di ba? 6 hours 6 lang siya pero pang 7 term siya. Kaya parang r minus n parang raised to 6. Tama ba? Nagigets niyo ba? Okay? Meron ba naman tayo ito? A ball is dropped from the height of 100 meters and bounces to 80% of its previous height. Each time, See, it is trust in TC tofu. A ball is dropped from a height of 100 meters and bounces 80% of its previous height each time. How high will it bounce on its fourth bounce? Ayun, nilagay na. Thank you po sa mga nag-follow sa atin. Ang dami nag-follow sa atin. Sir Karuru, for over 5, ano yan? Yung ating ratio ba? Common ratio ba yan? So, fourth bounce. So, gagawa tayo dito ulit para gagawin natin yung ginawa natin kanina doon. Letter B, Sir JMP. 51.2, Sir Karuro. Letter C. Ay ba sagot natin 40.96. Magkakaiba. Main ni. 40.96 yan. Sir Nard, letter B. Okay. Bril, letter A, answer. B. Stapa. Okay. Taki, B. Let's answer this one. No, sagot na tayo habang nagsasagot din yung iba. Litan ko lang ng konti. Okay, nakikita pa ba? Okay?
So sabi niya, 100 meters, ito yan, nahulog yung bola, no? Ito yung bola mo. 100 meters, kunyari yan. Okay? So, sa pangalawa, naging minus 80 na lang siya. So, sa unang-una niya, 100. Kung titignan niya, yun yung first term natin. And then, kung titignan nyo, pang port bounce, no? So, pang port bounce, kailangan babagsak muna siya ng isa. So, sa unang bounce niya, ayun yung second term. Nababa? So, 100 times 0.8. Okay? And then, second term, third term is 100 times 0.8 squared. Tapos, yung pangalawang bounce, ano ba yun? Tawag doon? Fourth. Yung pang fourth term, pero, fourth term siya, third bounce. Tama ba? Third bounce. Okay? So, parang 100 times 0.8 cube. Tapos yung pang fifth, pero fourth bounce is 100 times 0.8 to the fourth. Okay? So, parang ito yung hinahanap natin. Pang fourth bounce, pero pang ano siya, pang fifth term, no? So, kung titignan natin yung, kung gagamitin natin yung formula, a sub 5 equals a sub 1 r raised to 5 minus 1. Uy, thank you po, Mamini, sa pag-send ng capybara, no? Thank you po. A raised to 5 equals, ano yung first term natin is 100. And then, yung r mo is 0.8. And then, magiging 4. Tama ba? So, kaya nyo gagamitin natin. Kaganina, nagkamali tayo ng ano? No? Nagkamali tayo ng intindi. Gets ba? Nag-gets ba? Ang initial height niya po ay 100. 100. Ang first bounce niya po ay 80. Yun, tama. Okay, so, ito yung kailangan natin na first term, second term, third term, fourth term, fifth term. Pero kasi ito yung first bounce, second bounce, third bounce, fourth bounce. Okay, ito yung kailangan natin. So, kung kukumpitin natin yan, nag-agree naman tayo lahat na ganun yung ating gagawin. So, ito is, paano ba yan? 0.8. So, 0.8 times 0.8 magiging 64. And then, times ko ulit ng 0.8, magiging ilan yan? 2, 3, 48, 51, ganyan. Tapos, ilang decimal na yan? 3. 5, 1, 2, point dyan, dito rin yung point ko, magiging 6, 1, 9, 40. Mga 8, 9. Tama ba 40, 96? 1, 2, 3, 4. Ayan. So, 100 times 0.4096. Yan ay magiging, etong 100 na yan, dalawa 1, 2. So, 40.96 yung ating a sub 5 or yung pang fourth bounce. Okay? Nagets ba yun? Okay? Tama ba lahat? Nag-agree tayo. Letter B yung sagot natin. Okay. Very good. Next. Ito. A company's profit triples every year. If the profit in the first year was 2,000, what will be the profit at the fifth year? Go. Solve na, no? Tutulog pa ba ako nito? Alas 2 ako gigising. Ano? Tawagan mo lang ako mamaya kung sakali hindi naka-online. Sa may mga kainan doon. Magkape mo tayo kila Tanda bukas. Medyo malayo pumuntahan kasi walang destination. Okay, let's answer this one. Kahit ano daw? Magkakaiba na yung sagot ha? Bakit? Umulan pa lang ata kanina, sir. Oo nga, sana nga hindi umulan. Nakabahan kami. Lumakas nga yung ulan dito eh.
Nakatulog na ako kanina, alas 6. Dapat alas 6 tayo magla-live eh. Kasi baka walang manood. Okay? Sa unang taon natin, ano yan? First year. Ano daw? In the profit, ano daw? Company's profit triples every year. If the profit in the first year was 2,000, what will be the profit at the end of the fifth year? So sa unang taon, no, first year, 'di ba? First year, fresh ka pa nito, no? Kung kahit anong course mo, first year, fresh ka pa niyan. Sa engineering, mga third year, medyo de-decline yung itsura mo niyan eh. Fourth year, wala na. And then sa second year, doon pa lang siya triples, no? Tama ba? Matay. Oo, ganito. Palalim yung eye bags. Tapos yung ano mo, yung ganito mo, parang ang ano na ng pores mo, di ba? Tapos yung hairline mo. Ang dami na nangyayari sa'yo, no? Wala ka na kasing tulog lagi. No? Ganun yun eh. Tapos malalaman mo, madadali pala sa'yo. So, fifth yung kailangan natin. So, 2,000 3 times 4 ba? Ganyan, tama ba? As the sixth term, tama? First, second, third, fourth. Ito lang kailangan natin. Ito lang kailangan natin, di ba? Ulitin natin na para maunawaan natin. Meron kang sa unang taon mo, first year, no? If the profit in the first year is 2,000. Okay? So, first year. Susunod na taon mo, second year na, di ba? Meron ka ng multiply na 3. And then sa third year, meron ka ng 2 na multiply. And then sa pang-apat, sa pangatlong taon, ilan na ba? Unang taon, 2, 3, 4. Sa panlimang taon, tama ba? Tama lang siya. Verse 2 yan. So, mangyayari dyan, ganun yan ha. Nag-gets nyo ba? Ito na kasi unang taon eh. Okay, so, kaya ganito yung solution natin dito kasi mas madali siya maipaliwanag. And then, exponent na sa 2 sa third year. Kasi dito sa unang taon, 'di ba, sa first year, wala pa siya eh, wala pa silang multiply, no? And then sa unang susunod na taon, ano daw? Sa second year kasi unang multiply mo 'yan, unang triple. Okay, sa pangalawa kasi, imbis na ilagay ko diyan times 3, inilagay ko na lang dito, ginanyan ko na lang. Gets ba? Tama ba tayo pagkakauna ko pare-pare? Mamaya mali ako diyan ha. So, 3 raised to 1 equals 3. 3 raised to 2 magiging 9. 3 raised to 3 magiging 27. 3 raised to 4 magiging 81, no? So, 2,000 times 81. So, ito, multiply ko na lang yan. 2 times 81 equals 162 yan. Tama ba? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay? 162 yung ating sagot. Ganit na ganit yung turo sa mga magsi-civil service. Oo nga eh, no? Actually, nagtuturo din kasi ako civil service, no? Kapag laging absent teacher. Gets ba? Tama ba? Sagot natin. Okay? Next. Ito kaya ba to? Dito pala. A savings account earns 5% interest per year compounded annually. If the initial deposit 1,000, how much will be in the account after 3 years? Kaya ba yan? Manual lang ha, manual. Siyempre sabihin nyo dyan, nasan yung formula, di ba? Dark reunion na B
Magmahal po ang tama. Naku, sa akin, ako nahirapan ako lagi dahil compound interest, very good na sir, sisik. Sisik. Compound interest, gina. Pwede ba yan? Pwede ba yan sa, ano, sa geometric sequence and series? Yung ganyang problem. Sky B, a lane B. Bet nyo ba yung mga ganyan, yung medyo malapit-lapit lang pero hindi naman talaga siya, no? Compound interest ba? Pasok sa geometric sequence yan? Dawnbringer B. Kala ko sa stat lang yan. Pwede, no? Pwede kasi mag-multiply lang naman. Siguro. Yes, pasok ko. Pasok siya. Let's answer this one, no? So, kung ganito biglang lumabas sa exam nyo sa... Ano ba topic to? Algebra, no? Ang topic nyo lang, geometric sequence, lumabas ngayon. Ayun, B na. Thank you po, no, Sir Rian, sa pag-send ng ating mga send, no? Dami nag-send, no? Sir Karuro, no? Dami nag-send ng ating mga gifts ngayon, no? So, kunyari, lumabas to sa exam nyo kahit geometric sequence kayo, no? So, pwede nyo naman siyang gawin yung parang, anong tawag doon, compound interest. Pwede rin naman kung gusto nyo dito parang geometric sequence, no? So, halimbawa daw, basahin lang natin, no? A savings account earns 5% per year. So, kung tatandaan niyo, kung ito yung, kunyari January ka naglagay, 0 yan, di ba? And then sa December, no? December, kunyari, January 1, 0. Sa December 1, January 1 na pala. Sa January 1, magkakaroon pa lang siya, dun pa lang yung bilang no na 1. Sa Lawag Energy A. Okay. So, if you initially deposit 1,000, dito yan. No? And then, how much will be account after 3 years? No? So, kung titignan natin dito, ang formula dyan is 1,000. And then, kung kanina kasi, ito, 100%. Kung dadagdagan mo ng 5%, di ba yung 100% plus 5%, magiging 105%. Ngayon, yung 105% na yan, pag kinonvert mo sa decimal, magmumove ka ng ilan? 2 points, diba? 1, 2. So, 1 point. Tama ba? 1.05. Okay? 1.05. Okay? Ngayon, kung anong value nito, sa susunod na January 1, no, pangalawang taon na, no, magkakaroon ka ulit ng 1,000 times 1.01, pero imumultiply mo ulit sa 1.05 kasi nga compounded, 'di ba? So kung anong value nito, no, kung anong value niyan, imumultiply mo ulit diyan. So para sa convenience natin, isulat mo na lang siya ng ganito. 1.05 squared na. Okay? Ngayon sa susunod na, ba't January 2 na? January 1 lang. So, January 1 ulit, pang third year na, no? So, pang third year na, 1,000 times 1.05, pangatlong exponent na. Okay? Kasi i-multiply mo ulit kasi nga compounded. No? So, solve na natin. Malinaw lang kung paano natin nakuha yun. 1,000 times 1.05 cube. O, isa-isahin ko muna. 25, 5, 0, 0, 0, 5, 0, 1, 5, 2, 0, 1, 1, 1. So, ilan yan? 1, 2, 3, 4. Okay? Minultiply ko lang tapos dalawang decimal, pagsamahin mo 4. So, dito magiging 4 na decimal. And then, i-multiply ko ulit 1.1025 times 1.05 magiging 5 2 10 2 12 0 5 magiging 5 0 0 0 0 0 and then ito naman magiging dito magiging 5 2 0 1 1 and then magiging 5 2 6 7 5 1, 1. Sulat ko ulit, magiging 1,
1,157,625. Bali, 4, tas 2, magiging 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito na. Ta-times ko sa 1,000. Mumove ko ng ilan? 1, 2, 3. So, 1, 2, 3. 1,157,6.25. Ito na yung sagot natin. Letter B. Okay? 1,157,6.3. Very good, no? Gagamitin po ba yung formula sa compound interest? Pwede rin yun, no? Formula sa compound interest. Okay? Paano gagamitin sa compound interest pagka compound interest yung ating bet? Ito is more on, ano siya, no? Ala! Mali. Ano ba formula ng compound interest? So, P is equals to initial. Ano initial natin? Base ba yun? And then, parang 1 plus yung kanyang interest. Interest, i-erase mo sa RT. Oh, hindi. Dito pala yon. Tapos, Hindi. Mali. Di-divide mo siya. Parang I. Kung ilang beses siya dinidivide. Halimbawa, time ba yun? Ano ba yung nasa ilalim nun? Sa number, di ba RT yun? Dito yung RT. Ito ba yung R? Quarterly, kung ilang beses, M ba yun? Ano bang ginagamit na ano dun? M ba yun? M, ayan. Sorry. Okay, M pala. MT. So, ito kasi, kung ipapaliwanag ko sa inyo yan, kung paano yan, ito yung magiging parang future value. Or yung parang, ano ba yan? Kung ano man yan. Ito yung base. And then 1 plus yung, kunyari, ito, yung interest mo, ito yung rate. 5%. So, 0.05. Ngayon, ito, kung annually, 1 lang yan, diba? Tapos ito 1, tapos ito naman per year. So, pagka ginamit natin yan dito sa problem na to, $1,000 to, no? 1 plus, ito ay, interest mo, 0.05, di-divide ko sa M dahil isang beses lang naman siya per year, no? Ito naman is 1 sa isang beses, isang taon lang kasi annual, and then 3. Okay? Accountancy here. MN ba? NT sa labas, sir. Ano ba yung NT? Teka nga, ano ba yung formula? Tama ba formula natin? NT ba? NT? Ito na kasi tinatandaan ko dyan eh. Kung ano yung nandito sa baba, ito rin yan, di ba? Halimbawa, magkaiba. Magkaiba ba? Depende na lang sa kung anong assignment variable. Rate divided by time. Same, di ba? Kung ito N din to, tama ba? Kasi ito yung dami sa taon. 'Di ba? Kunyari semi-annual ba yung ginagamit doon? Teka nga, R over N. Tapos sa labas yung times compounded. Depende, no? Pero ganito lang yan, no? Kaya kahit papaano, kung paano siya, nagigets ko kasi ito kasi itong interest, halimbawa pagka annually isa lang, 'di ba? Pagka ano ba yun, quarterly, ilang beses siya? 4, 'di ba? So kung ito 4, parang 4 na beses din to dito. Pareho, tama ba?
per year. N po pag number of year. M po number of interest period per year. So kung quarterly, 4. And then ano naman 'yon? Teka nga. N po pag number of period. So dapat pareho nga siya, tama ba? Kunyari, ano ba 'yan? Wait lang, ha? Ano gusto kong cellphone? Di basta yun na yung tot doon. Di ba? Yun na yun eh. Mga depende kasi sa isang libro kayo nakabase. Ibig sabihin, yung rate hahatiin sa year. Tama, no? Kunyari, itong I mo na to. Itong rate ba yan? R. Ewan kung ano man yung ginagamit dyan eh. Basta kailangan ito yan, di ba? Tapos kung isang beses lang sa isang taon, eh di 1 lang din to. So, ibig sabihin, sa isang taon, isang beses lang. Ano ito nga? Miss Ed. Sa si Ma'am Ed. Kung ano divide mo sa rate, yun din yung multiply mo sa rate. Tama, yun. Miss Ed, sa yung pinaka, ano doon, no? Kunyari, ito 1, 1. Kumbaga, kaya ako nahihirapan ako mag-memorize. Kasi yung thought ng formula, yung usual na naiisip ko. Kaya minsan nanguhula lang ako niya. Kunyari, hindi naman talaga yata B2 eh. No? Itong P, parang hula-hula ko lang din yan eh. Basta ang alam ko dyan, ito yung magiging future value. No? Tapos ito naman yung base, yung initial niya. Kunyari, capital, ganyan. And then, kung ano-ano man yan, no? Iba-iba yan kasi sa libro, no? Ang problema kasi sa mga libro, kaya hindi ako gaanong nagbabase sa mga memorization sobra. Halimbawa, kagaya nun, may memorize mo ganyan. Meron kasi mga author na inaangkin nila yung formula. Dapat nga bawal yun eh. Di ba? Aangkinin mo yung formula, tapos ipapangalan mo sa'yo, and then babaguhin mo lang naman yung mga, di ba? Parang ganun. So, pag inangkin mo ngayon yung formula, yung magkakaroon, confusion, di ba? Next. Kaya ako dyan, yung thought nung formula yung minsan minimemorize ko. Yung paano siya ginagawa. And then, paano mo siya memorize? Gamit yung lagi kang nagsosolve. An investor puts 500 in a cryptocurrency. Uy, bawal yan ah. Yan na natin. Ganyan-ganyan natin baka makita ni baka bawal yata yan dito sa TikTok. That triples in value every year. How much will the investment worth in 4 years? Okay? Ito madali lang siya, hindi siya kagaya kaninang complicated, ano? Okay, let's answer this one. Wala sa choices. E. Okay, let's answer this one. So that every year, how much will it? So, kung solve natin yan, meron ka 500. Tapos, $500 naka-dollars tayo. And then, meron kang value every year. So, ilan yan? Triples din. Dito, walang sinabi na ito yung first year. Tama ba? Ito yung initial. So, ito yung first year. Tama ba? And then, first year yan. Ito naman is pangalawa. Tama ba? Kasi ito yung pinakauna mo eh. 'Di ba? Magkaiba yun kanina. Ito yung unang lagay niya. Tapos ito naman yung unang year. No? Then ito naman yung pangalawang year. Kailangan magigets natin yung kinakwento dito, no? Hindi siya basta-basta. Tama ba tayo dyan? Okay. Kanina kasi, kung natatandaan niyo yung saan na ba yung kanina? Nawala. Ano ba yun?
Ito yun eh, di ba? Oh, 6 years. Asa na ba yung kaninang may initial? Ito, first year. No, meron kasi sa ditong first year, no? Dito kasi, ito yung pinakaunang pera niya. Kapag may nakalagay, MJ Pogi, pagka may nakalagay siyang compounded, magko-compounded ka. And then, isa rin sa mga clue ko doon, kung ano yung pinag-aaralan namin, yun yung simple, kunyari simple interest. Pag compounded, minsan may nakalagay yan. Okay, ano sagot natin dito? 3 raised to 4, ano yun? 3 raised to 1 equals 3, 3 raised to 2 equals 9, 3 raised to 3 magiging 27, 3 raised to 4 magiging 81. So, 500 times 81 magiging ilan yan? Ito, di-divide ko na lang sa 2. Di ba parang yung 500 is 1,000 over 2 times 81. Ito, i-divide ko sa 2, magiging 40.5. Di ba? Times 1,000 na lang. Okay, so magiging 40,500. Wala sa choices? Tama ba tayo? Mali. Mali, tama ba? 40,000 sagot natin? No, wala tayong sagot, no? Pag wala sagot, letter E tayo, ha? Dito lang, no? Nasa classroom lang natin, ha? Papaalala ko lagi kung bakit lagi tayo may E. Pag E, walang sagot dyan. Wala sa choices. So, nandito lang sa classroom natin, ha? Tokwas classroom lang. Sir Tokwas. Pag sa board exam nyo, pili kayo dyan. Huwag kayo sasagot ng E, walang E. Kahit kailan, ha? Letter ano? Apan, double spread cross around. Last item na yata tayo, no? One double is across everyone, initial cover. So, ayan. Dito tayo nalilito, no? Ayan, no? Initially. If it initially covers 1 square meters, how much of the pond will cover after 8 weeks? Sige nga. Lights, thank you sa mga nagpa-follow sa atin. Thank you sa mga nag-share, ng mga nagbigay ng ating mga gifts and nagla-like na parang so ano ulit formula geometric sequence, let's put that one. Pag sequence, ano yan? A sub n equals a sub 1 a raised to n minus 1. Kapag series, a sub 1 times r, mali, rn, multiply to, no? N minus 1 minus 1. So ang dami naman. Ito pala. Over r minus 1. Ito, pagka finite, no? Finite. Tapos Sn naman is a sub 1 over 1 minus r. Pag ito naman is infinite. Okay? Ito pinagkaiba nito is kasi sila series, no? Series meaning yung sum. Hinahanap mo yung sum. Ito naman, hinahanap mo yung term. Sure po pag hindi may GG. 256. Sige, tingnan natin kung ano maging sagot. B, Sir Shik, Sir Nard, B, JPM, Sir JPM, B, Freaky Sean, B. Sir, ano po M? Okay? Sobrang ko nito. So, upon Lily doubles its spread across a pond every week, if initially covers 1 square meter, how much of the pond will cover after 8 weeks? So, parang 1, i-multiply ko lang, tapos ilan magdo-double. Sa una, 1. Sa pangalawang week, 2. Magiging 3, magiging 4, magiging 5, magiging 6. So, 1 times 2 raised to 8. Ano ba 2 raised to 8? No, so 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, 2, 8, 2, 5, 6. Tama ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 5, 6. So, 2, 5, 6
times 1, edi 256. Very good, no? Sa lahat ng mga nakakuha. Okay, thank you po sa mga nagpa-follow sa atin. Thank you po, Sir Karuru, no? Sa send ng ating. And then, ito na tayo, no? 256 ang sagot natin, no? 265 ba nila? Ano ba nilagay ko doon? 256 na. So, life is a geometric sequence. Each step forward holds the potential to double in impact, shaping the journey far beyond what we first imagine. Ano ba yung ginamit natin formula dito? Ano formula ginamit natin dyan? Ano ba yung formula ginamit natin? Yung first term mo, 1, and then ginawa mo dyan is wala tayong formula ginamit dito. 2 raised to n lang po. Ayan, very good. Sige, pwede nyo SS daw. Ayan, SS nyo muna to, ha? Okay na, sir? Ma'am, lalaba or sir? Okay? Ayan. Ang hirap intindihin nung mahirap na yung lesson, mahirap pa yung Court of the Night, no? So, ayun lang guys, maraming salamat sa mga nag-send ng gifts. Sir Karuru, thank you, dami.